Hi mga ka-drawing, welcome sa ating Tagalog tutorial series. At this time, ang topic naman natin ay ang i-discuss ng mas effective at mas komprehensibo ang isang alternative na pwede nating magamit sa ating mga classroom. Ito ay ang webinar or LMS, Learning Management System. At ang una ay ang Google Classroom. Ito ang pinakasikat at pinakakaraniwang magagamit natin. Lalo na kung ang gamit nyo ay mga cellphone lamang. Para mag-start, ang kailangan natin gawin ay pumunta tayo sa ating Google. Pag nasa Google na tayo, ay meron tayong dalawang way. Kapag ikaw ay nakasign in na o kapag hindi ka pa nakasign in sa iyong Gmail account. Paano ba malalaman kung ikaw ay nakasign in na o hindi pa? Mapapansin nyo rito sa upper right portion ay makikita nyo ay sign in o sa gitna makikita nyo ang sign in. Ibig sabihin ikaw ay hindi pa nakasign in sa Google account mo. Para mas maganda, ang gagamitin nyo ay yung nag-i-end sa google.com. Based dun sa iba, kapag ang ginamit nila ay yung may deped.ph, ay nagkakaroon ng problema. Mas maganda, since sa mga bata rin naman, ay meron silang Gmail account at marunong na rin silang gumawa nito, mas madali silang makakapag-participate dito sa ating webinar or Google Classroom. So kapag ganito ang makikita ninyo, ito ay ibig sabihin hindi pa kayo nakasign in. At kung ganito naman ang makikita ninyo, ay nakasign in na kayo gamit ang inyong Gmail account. Kung mapapansin ninyo, may picture na po or wala na yung word na sign in. Para sa hindi pa nakapag-sign in, meron silang dalawang option para makapag-sign in. Makapasok sa Google Classroom. Una ay mag-sign in sa inyong Google account o gumawa ng Google account at gumawa ng password and then next. At so automatic po makapag-sign in na kayo. O pwede rin po para direkta na kayo sa inyong Google Classroom. Ang gagawin ninyo ay i-type ang Google Classroom sa inyong search engine box. So sa ganitong klase po, ang itatype ninyo ay classroom.google.com. Yan ay itatype sa ating search engine. So pag na-type ninyo yan, first you are going to press enter sa mga naka-desktop o sa computer, at kung hindi naman ay ipipindutin nyo yung nasa una sa search, yung Google Classroom. So kung pag kinikling nyo yan, ito po ang lalabas. So paano kayo makapunta sa Google Classroom? So pipindutin ninyo yung enter Google Classroom or create a class. So, hihingin sa inyo na mag-sign in kayo sa Google Classroom. And then, itatype ninyo yung inyong kinreate na Gmail account. And then, hihingan kayo ng password. Itatype nyo ang gusto nyong password. At i-click nyo after na may type nyo yung password, i-click ninyo yung next. So automatic po pag na-type niyo na yung inyong Gmail account at yung password, okay, walang problema. Ibig sabihin tama yung password nyo. Ito na po ang lalabas. Ito yung tinatawag nating interface ng Google Classroom. At mas maganda rin po kung kayo nakasign in na at napapansin niyo na may picture na po sa upper right side ng inyong desktop o ng computer. Nakita nyo na yung picture nyo, ibig sabihin nakasign in na kayo.
At kung nakasign in na kayo, ang gagawin nyo na lang ay i-click yung mga multiple dots na nasa katabi ng inyong picture at makikita ninyo yung mga apps o lahat na pwede nyo magamit o mga konektado kay Google. Makikita nyo yung mga apps, Gmail, Contacts, Drive, Calendar, Photos, at makikita nyo yung mga apps. So ang hahanapin nyo dito ay yung Google Classroom. So hindi na kailangan mag-type dahil naka-integrate na po dito sa Google ang Google Classroom. So pag-click nyo ng Classroom, ito na po ang lalabas sa inyong computer. Nandiyan na kayo. So mas madali ang pagpasok sa inyong Google Classroom. So mapapansin ninyo, blanco pa siya, wala pa siyang laman. Ibig sabihin, ito ay bago pa lang. So paano ba mag-start sa paggawa ng aking classroom o ng inyong classroom? Pupunta po kayo sa upper right side at makikita nyo yung plus sign, may makikita kayong plus line, i-click ninyo yung plus sign. Pag kinlik ninyo yan, tatanungin kayo, may lalabas dyan na drop down menu na i-click ninyo. So makikita ninyo dyan, join class or create class. So ang gagawin ng teacher, dahil ikaw ang teacher, you are going to create class. So i-click mo yung class, create class. Kung ikaw naman ay estudyante, join class. So kapag kinlik nyo yung create class, ay may lalabas na dialog box. I-click ninyo o ititik itong box na ito sa gitna. And then i-click ninyo yung continue. Tapos ito po yung lalabas. Pag i-click ninyo yung continue, ito ang lalabas. Ibig sabihin, pwede na kayo mag-create ng inyong class. Now, sa pag-create ng class, pwede po na for example, meron kayong hawak na 6 na section at pare-parehong subject ang inyong itinuturo doon, pwede isang class lang ang gagawin nyo. Ibig sabihin, lahat ng class ninyo ay doon mag-i-enroll sa inyong kinrate na class. Pero kung hindi naman at hindi pare-pareho at iba-ibang subject, iba-ibang class, i-create din kayo ng iba-ibang class at hindi pare-pareho ang mga section o mga subject na tinuturuan. So paano kung isang teacher ka, nag-isa kang teacher ng maraming subject, so i-create ka ng iba't ibang class. So may pagpipilian kayong dalawa. Option 1, mag-create ka ng isang class para sa lahat ng section na hawak. And option 2, mag-create ka ng iba't ibang class para sa lahat ng iba't ibang section na hawak mo. Ang bawat isa yan ay mayroong advantage at mayroong limitations. So ano nga ba ang advantage ng isang class lang ang gagawin para sa lahat ng section na hawak mo? So ang advantage niyan, siyempre isang gawaan lang at isang upload lang ng mga materials ang gagawin mo. So isang gawa ng assignment, isang gawaan lang ng quiz, isang gawaan lang ng mga pag-upload ng mga files. Yun ang advantage. Paano naman ang limitation? Ang limitation dyan, since na isang class lang ang ginawa mo, ibig sabihin magkakasama lahat ng estudyante galing sa iba't ibang sections. So, ang magiging problema dyan, mahihirapan ang teacher o kayo kapag kinuha na ang mga grades o yung mga result ng kanilang test o lahat ng mga kanilang assignment. Since magkakasama sila, pag dinownload ang file, kailangan pang paghiwa-hiwalayin isa-isa ang mga ito. Yun ang limitation. So, nasa huli ang hirap.
So ano naman ang advantage ng pag-create ng iba't ibang class para sa iba't ibang section na hawak mo? Dito, ang advantage, kung ibig sabihin may isa kang class para sa section 1, para sa section 2, at sa section 3. Kapag dinownload ko ang results, pag dinownload mo ang mga results, hindi ka mahihirapan sa pagda-download o pagsisave ng mga grades. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapan paggawa ng mga grades. Ang mahirap dito, ang limitation, ay paulit-ulit ka sa paggawa ng materials para sa Google Classroom. So, kabaliktaran naman ito nung sa option 1. Nasa una ang sarap, dun sa una, nasa una ang sarap, dito naman nasa huli ang hirap. Dito naman, nasa una ang sarap at hindi ka rin mahihirapan. Ang option 2 ang para sa akin ang pinaka-the best. Yung pag-create ng iba't ibang class para sa lahat ng iba't ibang section na hawak. Dahil makikita mo rito kung sino sa kanila ang nahihirapan. Dahil iba-iba ang result. Mahirap dyan kung marami kang hawak, nasa 100 na estudyante mo, hindi mo sila mamomonitor dun sa option 1. So dito sa option 2, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ang pag-create ng iba't ibang class o iba't ibang classroom sa iba't ibang section. So makikita niyo rito sa pag-create, dito magtatanong kayo paano ba ang pag-create ng iba't ibang class. So dito makikita mo na lang, hindi mo na mahirap mag-create ng iba't ibang class name. Ang suggestion ko, mas maganda sa una pa lang, sa class name pa lang, ilalagay nyo riyan ang anong subject na hawak nyo. So tandaan po natin, since na may paiba-ibang marami magkakasama-sama. So mas maganda, maraming teacher ang gagawa ng mga science class o drafting class. Mas maganda kung ilagay na ninyo agad ang inyong klase. Halimbawa, drafting class o drafting. Then yung ilagay ninyo yung pangalan ninyo o teacher. And then sa section, kung ilalagay nyo kung anong section. And then subject, drafting. Siyempre, drafting ang tinuturo ko. Ilalagay nyo kung anong drafting. Then yung room, hindi nyo na muna lalagay dahil hindi pa natin alam kung magkakaroon ng room o online na lang tayo. And then, dito sa bandang ibaba, sa lower part, right side, nandyan yung i-click ninyo yung create. So, i-click ninyo itong create. So, kapag kinlick nyo yung create, ito na ang lalabas. So, nakagawa na tayo ng specific class sa ating subject. So, nakikita ninyo, ito yung ginawa ko para sa klase ko sa drafting. So, makikita nyo rito yung drafting 9 Maestro Obras class. Makikita nyo rito yung mapapansin nyo rito sa baba, makikita nyo may line box. Kapag kinlik ninyo yung line box, lalabas yung class code. Ito ang class code. Para saan ba itong class code? Ito ang code na ibibigay sa bata kapag sila ay nag-join ng inyong class. So pagka pumunta ang bata sa Google Classroom, kiklik niya yung join class at itatype ninyo yung class code ng inyong classroom. So paano po yun? Paano mag-join ng isang estudyante gamit ang classroom? So ganito po yan. Ito yung pag-enroll ng bata sa inyong class sa Google Classroom. The same process po. Itatype niya yung classroom.google.com at kung hindi pa siya nakasign in, itatype niya ang Gmail account niya at saka yung password.
and then click next and automatic, ganito din ang lalabas sa kanilang computer o sa cellphone. Di ba parehas lang yung lumabas dun sa ginawa natin kanina at saka sa ginawa ngayon. So makikita natin dito, ito ang sa student account. So gagawin nila, mag-join class sila. Pag kinreate yung join class, tatanungin sila kung ano ang class code. Ito na po yung class code na ibibigay natin. Yung pinakita kanina na class code. Ito ang itatype nila or i-enter nila dito. Ika-copy paste. Ganun yun mga kamaster, kaguro. So, ito po ang paraan kung paano makaka-join mga bata. So, ito, ibibigay ninyo itong class code sa opening ng klase. So, balik tayo sa teacher account. Again, ito yung class code. Pag in-click ninyo po yung X, mawawala. So, babalik sa class code. So, mayroon tayong class name o section na hawak ninyo at yung class code. Mapansin nyo rito, may image na. So, pwede bang palitan ng image? Pwede. May dalawang paraan para palitan ng image o itsura ng inyong classroom kung gusto nyo i-personalize. First is sa team, kiklik ninyo ang select team. Pag kinlik nyo ang select teams, may mapapansin nyo rito may lalabas na mga ready-made na themes. Parang sa notebook cover. Ito yung cover ninyo, notebook cover. So may mga option na pwedeng pagpiliin. May English, history, may mga image yan para sa bawat subject, o kung kayo ay math and science, so ganun din. May lalabas dyan ng mga images. Usually, since ang mga image ay nasa bandang right side, since nasa left side yung information, kung ano yung mga information. So mapapansin dyan may mga para sa arts subject, yan. Para sa sports, yan. And for the others, yan, iba-iba. So since drafting yung subject natin, pipiliin ko yung drafting, kung ano yung image na akma dun sa aking subject na drafting. So kung ito yung napili ko, ito ang magkakaroon ng check sign, and then i-click ninyo yung select class theme. So i-click ninyo yan. So automatic mapapansin ninyo nagbago na yung ating theme. Depende sa default theme. Yan, doon sa ating mga ready-made theme na pinili, ito yung lalabas. So kung wala kayong gusto, wala kayong mapili, pwede rin naman i-personalize. So hahanap kayo ng photos sa inyong gallery. Yan, i-click nyo yung nasa ibaba ng select theme, upload photos. So pag kinlik ninyo yan, makakapag-upload na kayo ng photos galing sa inyong computer. Pwede kayong, pag kinlik nyo yan, ito ang lalabas. Makikita ninyo yung mga folders ninyo, mga pictures, gallery, para din, yun ang pipiliin nyo para sa inyong class theme. So, susubukan nyo maghanap. Nasa sa inyo na yon kung makahanap kayo. So, ang pipiliin niyo yung medyo maliit lang ang MB niya o KB. So, subukan ninyo kung ano ang pupwede doon para magamit ninyo sa inyong klase. So, mapapansin ninyo ang client na lang niyang i-offer na area ay maliit lang. So, ang pipiliin yung image, kung gusto niyo i-customize ang inyong theme, ay yung rectangular shape at maliit lang.
So, dapat nakagawa na kayo or iayos ninyo bago nyo i-upload. So, yan. Pipiliin nyo lang yung sapat o akma lang dun sa inyong subject. So, tingnan natin. Dapat sa bandang left side, wala pang masyadong image kasi ibablock niya yung pangalan ng ating class. So, kung ito yung napili ninyo, i-click ninyo si select class theme. So, ito yung lalabas. So, mapapansin nyo, nagbago na yung class theme. So, ganyan na siya. So, syempre, pipiliin nyo yung pag-click o pagbukas natin, mas live yung image. So, mas maganda yung dating. Para mas maganda yung dashboard ng ating klase. For this time, ay pipili ka lang ng theme doon sa naka-prepare na para mas maganda. Pipili ka ng isa para mas maganda na akma sa iyong klase. So, yan ang makikita ninyo. So, yan. Merong pagka-drafting effect. So, kung okay na ang iyong team, wala ng problema, ay explain naman natin kung ano ba yung nakikita yung sa ating dashboard. Sa ating Google Classroom ay meron tayong 4 na tabs. Merong Stream tab, Classroom tab, People tab, at Grades tab. I-discuss natin bawat isa as we go on sa ating tutorial series. Sa pagbukas natin ng ating Google Classroom, ay ang unang makikita ay ang Stream tab. Sa Stream tab, ginagawa ang lahat ng ating announcement na ating gagawin. Mapapansin natin, pag pumunta ka sa ibaba, share something to your class. Dito sa Stream tab, dito tayo nakikipag-communicate sa ating klase. Ito yung live stream na sinatawag. So dito, pwede kang mag-create dyan sa announcement. Share something with your class. So, pwede na tayong mag-post ng ating first announcement. So, ang una natin, halimbawa, welcome. Yan. Welcome my dear students, or magbigay agad kayo ng assignment. Kung ano ang kanilang papanoorin para sila ay maging ma-motivate para sa inyong subject. Ito pwede ninyong maglagay agad ng announcement o assignment dyan. Kung anong gagawin nila, so mababasa nila yan. So ano pa ba ang pwedeng gawin? Pwede kayong mag-add ng file. Kung gusto ninyong mag-idagdag dyan, pag ini-click ninyo itong add, may lalabas dyan kung ano pwede ninyong idagdag. May 4 na option. Google Drive. Kapag kinlik niyan, ma-redirect kayo dun sa inyong Google Drive. At pag kinlik po yan, so syempre, yung mga file na nasa inyong computer o sa Google Drive, pwede diyan kayong kumuha ng inyong mga file para gamitin sa inyong class. So, yun mga file na yan galing sa Google Drive. So, yun ang i-click ninyo, Google Drive. Pag napili nyo na, i-click nyo lang yung add. Since na kung hindi naman, i-click ninyo cancel kapag nagkamali kayo. Sa link naman, pwede kayong gumawa ng URL. Halimbawa, mayroon kayong ginawang video o message, inilagay ninyo ito sa inyong FB or sa Google o sa YouTube, pwede nyo kunin yung URL at i-add nyo dun sa add link. Pag pinili mo naman yung file, ano ba yung file? Siyempre, ang file ay pwedeng PDF file, pwedeng video, pwedeng audio.
So, iba't ibang klase ng file. So, gusto mo lang i-record yung boses mo, pwede mong ipasok dito yan sa add file. So, pwede mong i-upload yan para yun ang maririnig ng estudyante mo. Let's say, welcome my dear students. So, i-click nyo lang yung file, audio file, at hahanapin ninyo yung inyong ginawang audio para marinig ng mga estudyante mo. So, ganyan ang gagawin nyo. So, another one is from YouTube. Pwedeng link lang o kaya i-click ninyo yung YouTube at magsi-search na kayo. Lalabas yung search engine ng YouTube. So, kung halimbawa, tinype natin ang drafting. So, pag tinype nyo yung drafting, kung anong lalabas doon, yun ang itatype nyo. Example, paano mag-drawing o freehand drawing. So, kapag tinype niyo freehand drawing, titingnan niyo kung may lalabas. So, ang hahanapin niyo ron para medyo may personalize ang inyong YouTube, hahanap kayo nung kayo mismo ang gumawa para ma-feel ng estudyante na kasi kayo talaga ang nagbibigay sa kanila ng tutorial o ng lectures. So, halimbawa, tinype ninyo yung welcome my students. Sinerch mo, pag makikita ninyo kung ano yung mga welcome dyan. So, mas maganda kung sa gawa nyo mismo yung lalabas. Mapapansin ninyo, iba-ibang video. So, dapat kung gagamitin mong YouTube, ito yung something na ginawa mo para in-upload mo sa channel mo para at least personalize ang gawa nyo. So, kung wala kayong makita, maghahanap kayo. Wala kayong makita, cancel mo lang kung wala kayong makita. So, add-ons yan, yung mga add-ons. Ito yung mga resources o reference materials na pwede nyong i-post sa inyong announcement. Diyan nyo ilalagay yung pag-attach ng mga file. O example, gusto nyo magpa-quiz on Friday. Yun ang announcement mo. So, pwede kang maglagay dyan ng mga links na pwede nilang i-review para dun sa inyong gagawing quiz. So, yun ang pwede mong ilagay dito para magamit na maganda para makatulong sa kanilang mga gagawin. Magdadagdag ng information para sa kanila upang hindi naman sila mahirapan at maipasa nila yung exam. So, halimbawa, about drafting, yan. Let's say, ang information na ibibigay mo, what is freehand drawing o how to draw freehand. So, ang gagawin mo, i-click mo lang, itatype mo lang yung freehand drawing, and then pag tinype nyo yan, nakikita nyo sa taas, yan ang URL. Kung sa YouTube, i-click mo lang yung share para makuha mo yung URL, i-click mo yung share, and then may lalabas dyan, copy link. So, i-click mo yung copy link at babalik ka dun sa iyong Google Classroom at ipipaste lang. Ipipaste mo yung link na kinapi mo doon sa YouTube. Then, add link. So, ano mapapansin natin? Makikita ninyo, may link na yung website. So, kapag click ng bata yan,
pwede na silang ma-redirect doon sa website ng YouTube. Napaka-useful po nito dahil pag may klase tayo na gusto natin i-share sa kanila, reviewers, files, pwede mo ilagay sa part na ito. So bago ka mag-post, makikita mo dito may cancel at merong post. Yan. So kung ayaw mo, kung may gusto kang bago, ayaw mo i-post, i-click mo lang yung cancel. So sa post, pag kinlik mo yung arrow down, may makikita kang post, schedule, and cancel. So kapag schedule, kung kailan mag-a-appear yung iyong post. So may nakalagay dyan, pag kinlik mo yung schedule, may makikita ka dyan, schedule announcement. At sa ibaba, may makikita ka na mga dates o calendar para mailagay mo yung date kung kailan lalabas ang announcement mo. Ibig sabihin yan, kung kailan lalabas yung announcement mo. So, saan siya napunta? Makikita mo yun sa save announcement. Pag kinlik mo yung arrow down button, nandyan siya. Pwede mo siyang i-delete o pwede mong i-edit. Pindutin mo lang yung automatic, babalik ka sa announcement. So, naka-save na yan. So, pwede nang mag-post kung ano yung susunod mong announcement. So, pwede kayo mag-share dyan, mag-type ng, let's say, welcome, may mga students, or welcome, may CAD drawing. Then, yan ang i-click ninyo, tatype nyo, then click the post. So, pag kinlik nyo yung post, makikita nyo, nakapost na siya. Ano bang meron din sa tatlong button? Makikita nyo sa bandang kanan, pwedeng i-edit, pwedeng i-delete, o pwedeng i-copy yung link. So, yung tatlong yan ang possible na option. So, announcement, ano bang option na pwede mo sa yung announcement? Pwedeng ikaw lang mag-post, o pwede ring mga bata ay makapag-post din, at the same time ay makapag-comment. At pwede rin naman na makapag-comment ang bata pero hindi siya pwedeng mag-post. Dito sa baba, halimbawa, nag-type siya, hello po sir. Yan. So kapag nag-post siya na, click mo lang yung arrow, and then sa kanilang Google Classroom account, nakikita nila yung post nila. So sa baba sila mag-click ng post. So papaano kung hindi maganda ang ipinost ng bata? Doon sa ating account kanina, susubukan naman tayong mag-join. Bilang isang guro, para makita mo ang ini-click o pinupost ng inyong mga estudyante, ay gagawa ka rin ng join class para ikaw mismo ay kasama dun sa klase mo, para nakikita mo kung ano ba ang nakikita ng bata at dun sa nakikita ng teacher. So bukod sa ikaw ang teacher, kasama ka rin sa loob ng classroom, kaya mag-join ka din. So automatic, pag nag-join ka at tinype mo yung code na binigay kanina, automatic kasama ka na dun sa loob ng classroom. So hindi lang ikaw teacher, hindi lang ikaw ang guro, kasama ka rin sa student. So sa itaas may makikita stream, classroom, and people tab. Sa teacher account, may stream tab, classroom tab, people tab, at grades tab. So meron ang teacher account, may grades. Kaya ang pagkakaiba, tatlong tab yung nasa student, sa teacher, 4 ang tab. So kapag bumalik ka sa student,
Ayan, nakita mo yung comment. Halimbawa, magko-comment ang estudyante, "Hi sir." Then, pagka-click niya, click the post. So, automatic, mapopost yun at mababasa ni teacher. So, balik ka sa teacher account. Ayan. 4 yung tabs: stream, classroom, people, grades. So, doon mo malalaman kung nasa teacher account ka na. Yan, meron tayong, yan ang mga estudyante. So, kung ilan yung estudyante mo, makikita mo dito kung ilan. Halimbawa, meron kang isang estudyante na nag-post ng comment na hindi maganda. May pwede ka bang gawin doon? Meron. Pupunta kayo dito sa mga options. Itong arrow, para makapag-reply ka sa mga options, yan. Click mo yung arrow pagka na-type mo na kung ano yung reply mo. So, i-click mo yung arrow. Yan, makikita mo, naka-reply ka na. Specifically sa isang estudyante. Paano kapag yung estudyante na yon ay gumawa? Ayan. Paano kapag itong estudyante ay nag-comment na hindi maganda? Ang comment niya ay medyo hindi ka tanggap-tanggap sa ibang estudyante o sa teacher. So, may dalawang option ka. Pwedeng i-delete yung kanyang comment or mute. I-mute mo ang estudyante. So, ibig sabihin ng mute ay can still submit work but others won't see it. Yun ang mga isa sa option ng mute. Pwede silang mag-submit ng assignment na hindi makikita ng mga estudyante. Hindi rin sila pwedeng mag-reply sa classmate niya. And can't comment or post. Pero part pa rin sila ng iyong class. At meron kang option na since hindi maganda yung comment niya, pwede mong i-delete. I-delete and then i-mute yung estudyante para hindi na makapag-post ulit ng mga hindi magugustuhan ng mga bata at ng teacher. Sir, may option ba na ako na lang ang mag-post? Bilang guro, pwede yun. Ang kailangan lang, pindutin itong gear na yan. Dito mo makikita yung inyong mga class general. Yan. Punta ka sa general. Class code. At yung sa stream meron kang option. Student can post and comment. Ibig sabihin niya ng default. So, sa stream pwede silang mag-post at pwede rin silang mag-comment. So, dahil gusto mo i-control o gusto mong limitahan para maiwasan yung mga hindi magandang bagay, pwede mong kontrolin yung sa stream. Pag kilik mo yung arrow down button, meron kang tatlong option. Student can post a comment, student can only comment, and only can post a comment. Kapag ang pinili mo ay student can only comment, ibig sabihin, pwede silang mag-comment, pero hindi sila pwedeng mag-post. Ikaw lang ang pwedeng mag-post. Pwede lang silang mag-comment sa mga post na gagawin mo. Pag pinili mo naman ay only teacher can post a comment, ibig sabihin, hindi sila makakapag-comment sa iyong post. Ang pwede lang nilang gawin ay basahin ang inyong post. Pag kung napili mo yung student can only post, usually naman dito, ang gusto natin ay merong pang interaction ang bata, student can only comment. At least, hindi sila pwedeng mag-post, but they can only comment. So, pag kinlik ninyo yan, students can only comment, kiklik ninyo yung save. Okay?
So, ibig sabihin, sa stream, pwede tayong mag-post at pwedeng mag-comment ang bata. So, nandito na tayo. Alam natin sa stream ay ginagawa ang ating announcement. At sa announcement ay pwede tayong mag-attach ng file at pwede rin tayong maglagay ng mga announcement na pwede nating i-save at pwede rin i-schedule. So, ayan mga ka-drawing, meron tayong napag-aralan na natin ang stream. Paano tayo makakapag-stream sa ating mga estudyante. O ito ang tinatawag nating webinar. At mga kaguro, sana ay nakatulong ang video na ito para sa ating classroom, online classroom o webinar. At sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-like and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga tutorial. Thank you! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell to keep you updated for more videos. Thank you again.